Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating vlog ngayong araw ng Lunes sa March 4, 2024. Ito po yung kabayan mo, Datol. At syempre, pagpapatuloy po natin yung ating sinumulang talakayan ng kamakalawa. Kamakalawa po, ibig sabihin ng Saturday. Ayun. Kanya sa amin sa Nueva Ecija. Tagahain Nueva Ecija po ang inyong kabayan na tayo po ay shoutout muna sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Higit lalo ang mga katropa kong seniors sa buong mundo, lalo sa Tagahain Nueva Ecija at sa Senior Citizen Party List na pinamumunuan po ngayon ni Congressman Ordanes. Ayan, yung kapatid ko po kasing nasirang June Datol, ang dating number 1 congressman niya, representative. Namatay po, so nauna na ang ating nakatatandang kapatid. Tinamaan ng COVID 2020. So sa patuloy po nating talakayan, napag-usapan po natin kamakalawa yung ating mga dahilan kung bakit umaalis po ng Canada yung iba nating kababayan dito. Yung number 1 ng dahilan, yung too much expectation. Yun po ang ating sinabi rito. Kasi nga, namumroblema sila namumroblema naman yung iba, yung mga professional na sa Pilipinas, tulad ng mga doktor, mga dentista, nurses, ayan, hindi nila makukuha kagad dito yun. Siguro kulang lang siguro ng seminar sa mga immigration ginastosan nila. Immigration officer po, consultant. In-explain sana sa kanila na hindi mo kagad makukuha yung pwesto mo sa Pilipinas. Ang dami ko pong kaibigan dito. Professional, may abogado pa nga mga doktor, dentista. Dito, dentista sila ron. Malaki kinikita. Dental assistant dito. Kasi you have to get reference from meron silang mga kolehiyo. Dentist, pharmacist, lawyers, doktor na a-applyan mo para makapag-aral ka at maging professional doctor ka, dentista at kung ano-ano pang professional na trabaho mo sa Pilipinas. Yung po unang malaking dahilan siguro kaya may umaalis ditong lumilipat ng Amerika, ng ibang bansa, iba umuwi Pilipinas. Pero kukunti po yung alam kong uwi Pilipinas dahil sa laki ng gastos silang pumunta rito, iba naman ang plano nila. So too much expectation, nakakasira talaga ng plano yan. Ika nga natin. Anong susunod na dahilan kung bakit yung ibang umaalis dito sa Canada? Lalo na sa dito, Toronto, ika nga natin, sa Ontario, probinsya ng Ontario. Cost of living. Yun ang alam ko ang cost of living po rito napakataas. Ang laki-laki. Nung dumating po kami rito ng aking mga anak noong 1996 after na gumraduate sila ng college, March 1996. Ito, March na naman, 2004. Di ilang taon na. Pauwi-uwi naman ako. Kami. Pero sabi nga natin, noon ang konon, magkano ba ang basic salary noon? Siguro mga $11 o $12 per hour. Per hour ang swelduhan po rito. Hindi kamukha sa Pilipinas na yung pakyawan sa atin. Dahil sikat siya pakyaw, hindi po. Pakyawang trabaho, ika nga natin, or arawan. Yun po, ang hanggang sa tumaas as we go along. Noon makapagre-renta ka ng apartment sa downtown Toronto, mga 400, 500. Ngayon po hindi 800 na yung 1-bedroom apartment. Kung minsan nga, bachelor style pa nga. Napakamahal po ngayon ng rentahan ng tirahan dito sa Ontario, sa Toronto. Kaya nga ito, Greater Toronto Area
sa downtown Toronto, Scarborough, Mississauga, kahit po sa amin dito sa Richmond Hill. Na dati makarerenta ka ng basement dito, 800 eh. Ngayon, basement mo rito is 1,000 o 1,200, 1,300, 1,500 na rentahan ngayon. Dahil kesa magrenta ka, di bumili ka lang ng bahay. The problem nga may pandown ka ba? Ika nga natin. At saka ang bahay dito, yung dito nga sa amin sa Richmond Hill. Nung araw, makabibili ka ng bahay na 130,000, 135,000, 140. Yung ganon. Bungalow na yon. Sarili mo pang garahe mo. Ngayon po, ang bentahan dito, bungalow na separate. Separate yan. 1.2 million na. Ika nga na pinakamura, 1.1 million. Sabi nga natin, cost of living. Kaya yung iba, hindi na kaya ng kanilang sweldo yung sinasabi nating cost of living. Yung pagkain, yung bigas dito, yung rooster nung araw, it's only $8. 7. Ngayon sale yung rooster na 8 kilograms ay $21. Sale pa yun. Kung hindi sale yun, mga $25, $27 ang 8 kilos na bigas. Ang pagkain nga, ewan ko, siguro tumataas. Gasolina na lang po. Ako pag nagkarga ako nun I'm spending around $20 to $30. Full tank na yun. 40 liters na yun. Ngayon, $1.55 per liter. Magkano na yun? 40 liters yun. Hinatay talaga sa mati. Ika nga natin. Pero gasolina pa lang yun. Nagre-reklamo nga yung mga kababayan natin sa Pilipinas. Mahal ng gas. Kahit po rito. Parehas lang. Sabi nila, kinikita naman nyo dyan, Canadian dollar. Canadian dollar yung gastos namin, hindi naman peso Hindi na may kino-convert sa peso po yan. Kaya yung iba pong nakatira dyan na may mga kamag-anak, asawa, anak na nagtatrabaho rito, huwag naman po ninyong obligahin masyadong magpadala ng pera ng Canadian dollar dyan sa Pilipinas. Hirap din po ngayon dito. Hindi lang po dyan sa Pilipinas nagkakaroon ng inflation. Ika nga natin, pagtaas ng lahat ng bagay. Kahit po rito. Kaya po yan ang dahilan, cost of living, na isang dahilan ng, hindi naman marami, konti lang naman siguro. Kasi hindi sila sanay sa hirap, hindi sanay sa gastusan. Hindi sanay magmando ng pera, manage, ika nga natin, magmando. Alam naman tayong tagahay na FAC. Shoutout muna sa aking mga kababayan dyan. Yung aking punditsin Baby Lay at sa aking Bayaw Big. Big Lay. Andiyan po sa bahay namin sa Hain. Diyan sila nakatira na ngayon. Retire na yung ditsi ko 4 na lang kami magkakapatid. 7 po kami. Namatay ni 3. Kasi ditching baby ang nandyan kasama si Bayaw Big. Doon sila nakatira sa bahay namin sa Hain. Si Insang Engineer Pet Cruz, retire na rin sa Hain na. Ayan nga. At yung aking pong mga kabatch nung gumraduate kami sa San Agustin Academy, batch Section A kami noon, batch 1971. Nakikinig sila sa atin ngayon, nanonood. Marami po sila, hindi ako naka-attend ang dalawang na-aksidente ako noong mga taon na yon. Ngayon lang ako nakaka-recover ng konti. Baka sa isang taon, tingnan natin, makauwi na ako. At syempre, yung aking mga kaibigan sa Cabanatuan, si retired Bureau of Conatasya, accountant to, si Digna Pascual. Yung kamag-anak niya, congressman namin sa District 4 Nga si Mayor Eming Pascual yata. Eming Pascual niya, congressman na siya sa amin sa District 4. Magandang araw po sa inyo lahat. Si Gloria Galang del Rosario, si Emily o Emiliana Datul. Datul. Ramos yan nung araw. Napangasama niya pinsan ko na sundalo. Pero namatay na biyuda. Mario Cruda. Yan. Si Lidonio Boy Velarde. Gregory Balagtas, yung mga classmate natin niya, Ray Mendoza,
grade 1 hanggang high school. Parehas kaming lukis nung araw. Ngayon, matitino. Asawa yan ni Imelda Lularga ng Kamiling Tarlac. Yan. Gandang araw po sa inyong lahat. Sila Wenceslao Barrera, mga kasama ko nung araw yan. Thank you po. Dr. Gilson Olarte. Ayan, yung pinakamagaling na doktor sa Nueva Ecija. Mga anak niya, Dr. Dead. Nga kaibigan matali ko yan nung araw pa. Ha? Magandang araw po't panonood sa inyong lahat. Balikan po natin. Kaya nga po, yung cost of living, yan po isa dahilan. So, dalawang rason na po ang aking napag-usapan natin. Una, too much expectation. Pangalawa, cost of living. Meron pa po. At pag-uusapan natin yan sa susunod nating pagtatanghal. Magluluto muna ako. Adobong hain muna iluluto natin ngayon. Lilian Bakiren, ayan, yung PRO ni Senator Amy Marcos. Ayan, tatalakayan natin si Amy Marcos. At yung isa pong ating follower, tinigilan ko na raw si